Barangay Santo Tomas. At ako naman po si Alon Luis mula sa Barangay Rosario. Kami po ang inyong magiging tagapagdaloy ng palatuntunan sa araw na ito. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang kabayanihan ng ating dakilang bayani, si Dr. Jose Rizal, na nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Ngayong taong 2020, ang Pilipinas ay muling nahaharap sa isang himagsikan na ang kalaban ay hindi natin nakikita at walang katiyakan kung kailan matatapos. Katulad ng ating mga bayani noong panahon ng himagsikan, ang ating mga bayaning nakikipaglaban sa pandemyang COVID-19 ay patuloy na nagbubuwis ng buhay ng kabataang Tambuli ng Pasig at sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Pasig. Welcome sa ating palatuntunan at tribute to all frontliners. Pasigueño frontliners, tayo ng kadakilaan. Sa ating pong pagsisimula, hinihiling po namin ang lahat na magsitayo para sa isang awiting panalangin na susundan naman ng pambansang awit ng Pilipinas na sasabayan po ng ating Pasig City Band. Let us pray. Thank you very much for giving us this day, O Lord, to give tribute to our frontliners. We pray, Lord, that you guide each one of us here, gathered to honor them. And we pray that may your name be honored and praised as we honor them. And we pray that we will be able to bless the frontliners who are fighting for us during this pandemic. We praise your name. In Jesus' name, amen. Maaari na pong maupo ang lahat. Para magbigay ng pambungad na pananalita, pinapakilala ko po sa inyo ang chairperson ng Executive Council ng Kabataang Tambuli ng Pasig. Palakpakan po natin, Coach Paul Angelo Sinova. Nakawani ng lokal na pamahalaan sa ating mga kasalanan, Kabataang Tambuli ng Pasig,
sa ating mga itinuturo na advisors sa sangguni ng mamaya ng Pasig sa pamumuno ng Samuel Medina. At higit sa lahat, sa pinag-aalayan natin ng sandaling ito, ang mga frontliners, isang malaya at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong pasalamatan si Kuya Jared Echevarria at Jervin Ventura sa inyong pangunguna upang maging posible ang lahat ng ito. Hayaan niyo po kung magbigay ng maikling experience ko po ng ating pandemic experience story. Ilang araw before the lockdown, ay nakatakda akong magbigay ng training sa isang tugboat service sa Mindanao. Pero sa hindi ko maalalang rason ay hindi kami sumunod sa connecting flight from Cebu. Nagstay kami doon ng 2 days. Aminado ako ng mga panahon na iyon, parang hindi pa seryoso ang sitwasyon. Inuwalat ako ng mag-anak at nag-swimming pool pa sa hotel na aming tinutuluyan. Sinamantala naming pamilya dahil bilang pagkakataon ang makalabas kami ng bahay ng sabay-sabay. Pagdating namin sa airport sa probinsya sa Mindanao, may na ang mga polis. Under ECQ na ang Manila at ang lahat ay tila nagpapanik na. Nalockdown po kami doon ng 4 na buwan. Pero nakatakot, wala kami sa Pasig. Estranghero kami buong mag-anak doon. At ang tingin, pag taga-Maynila ka, ay may COVID ka na. Nag-line item pa kami sa isang Facebook page ng mga taga-probinsyang iyon at nabasa ko kung paano mag-comment ang mga tao. Lasunin na lang daw kami. Ibalot sa sako at itapon sa dagat. At kung ano pang nakakatakot at masakit ng salita. To cut the story short, naging okay naman po kami doon. In fact, sa loob ng halos 5 buwan na pagkaka-lockdown doon, ay nagkaroon ako ng matalik na kaibigan doon at pansamantalang nagkaroon ng radio program na pinapatakbo ng diocese sa Mindanao. Ang punto ko po, lahat tayo ay natakot. Marami sa atin napatigil, kinabahan, at marami din ang tila nawalan ng pagkalinga at pakikipagkapwa dahil gusto nating mag-survive. Pero may isang bahagi ng ating lipunan, ang takot man sila. Gusto man niyang magpanik o baka magkulong din sa bahay, pero di pwede dahil tawag ito ng kanyang tungkulin. Ito ang kanyang sinumpaan. Malamang ang iba sa kanila ay naging tampulan din ng rejection at discrimination. Sila po ang ating mga frontliners. Salamat po sa inyong walang takot na pagharap sa hamon sa COVID-19 na ito. Salamat sa pagsasakripisyo ng inyong kalusugan at buhay para tugunan ang pangangailangang medikal, pangkaligtasan at pangkapayapaan ng ating mga mamamayan. Marapat lamang po na kayo ay kilalanin habang kami po ay mahimbing natutulog sa aming mga tahanan, kayo naman po ay nagsasakripisyo. Kulang nga po ito para sa inyong servisyo. Bilang isang youth serving organization, sa ngalan po ng iba't ibang youth organization at youth serving organization, civic society organization, at bilang isang Pasigueño sa ating pong mga frontliners, maraming salamat po. Malinaw po ang mensahe niyo sa amin, sa mga kabataan ngayon, sa mga susunod na kabataan, ang pagtupad sa sinumpaang tungkulin ng walang pagdadalawang isip ay ang tunay na kabayanihan. Mabuhay ang ating mga frontliners, mabuhay ang kabataang Pasigueño, huwag kayong mangyamlam mag-alab kabataang Pasigueño. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Coach Nogat, sa iyo pong puno-puno ng puso na mensahe. And maraming salamat, Coach Nogat. Itong ating tribute para sa mga Pasigueñong frontliners ay talaga naman pong pinagdaanan ng Kabataang Tambuli ng Pasig. Kapartner po natin dito sa programa ito ang pamahalaang lungsod ng Pasig.
Kaya naman po, bigyan po natin ang pagkakataon na magbahagi ng inspirational message ang ating pumbuting punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magpapasalamat po sa Kabataang Tambuli ng Pasig sa lahat ng miyembro, opisyalis at iba pang organisasyon na nakasama sa umbrella ng Kabataang Tambuli ng Pasig sa initiative na ito. Ito ay talagang sila yung nakapag-isip nito, sila rin yung nag-initiate nito, kaya saludo rin po ako sa inyo at ang dami niyo pong nagagawa para sa ating lungsod. Kahit na wala kayo sa gobyerno, bilang isang non-government or civic society organization. Siyempre, ang umagang ito ay para sa ating mga frontliners. Panahong 2020, nagwawakas na. Dalawang tulog na lang, 2021 na. Tama ba? Dalawang tulog na. Dalawang tulog. 2020, pagkalipas ng 20 taon, 30 taon, pag naalala natin yung taong 2020, maaaring may isip natin, ay 2020, panahon yun ng krisis, taon yun ng krisis. Pero matatandaan din po natin na ang 2020 ay hindi lang po naging panahon ng krisis, kundi panahon po at taon po ng kabayanihan. Dahil sa gitna ng krisis, sa gitna ng samot-saring pagsubok, nang ibabaw ang diwa ng kabayanihan pati dito sa ating lungsod ng Pasig. Nakita po natin ang mga medical frontliners natin na sa gitna ng banta ng COVID, kahit puyat po sila, natatakot din sa virus, wala po silang choice kundi harapin ang banta ng COVID. Nag-duty sila ng 24 hours, nag-duty sila ng 48 hours, minsan higit pa. Tayo minsan napapagod din tayo sa trabaho natin. Pero pag naiisip ko po, ako, pag gusto ko umupo, pwede ako umupo. Pag gusto ko magpalit ng t-shirt, pwede ako magpalit ng t-shirt. Yung mga frontliners natin, yung mga doktor natin, nurse, medtech, iba pang frontliner, pang medical, sila nakasuot pa sila ng PPE na napakainit. Kahit sa loob ng aircon, napakainit yung PPE na sinusuot nila. May virus pa. Yung pasyente nila may COVID. Kaya ang ating pagpaparangal sa kanila ngayon, lalo na araw ni Jack Jose Rizal, ay napapanahon po. Hindi ko na masyadong pahabain pa, pero muli po ang taon 2020, panahon ng krisis, ngunit panahon din ng kabayanihan. At hindi lang ang medical frontliners, siyempre sila yung nangunguna, pero pati na rin ang ating mga peace and order officials, yung mga bumaba sa ground para siguraduhin na manatili ang kaayusan, na ma-enforce ang mga rules natin pagdating sa ECQ. Hanggang ngayon na nasa isang uri pa rin tayo ng quarantine, nasa GCQ pa rin tayo. Mula sa ating mga kapulisan, sa ating Bantay Pasig, sa ating OPS, sa ating BFP, mula man sa nasyonal na ahensya o sa ating lokal na pamahalaan, pati yung mga iba't ibang opisina ng ating LGU, katulad na lang ng community kitchen natin, na Pasko mismo, nagtatrabaho. Christmas Day, nandun po sila, naghahanda ng pagkain para din sa mga medical frontliners at mga pasyente natin. At sa lahat pa po ng ibang naglingkod, nagpakita ng katapangan, kagitingan sa gitna ng maraming problema, lalo na ngayong panahon ng pandemya at ng COVID-19. Maraming salamat sa ngalan po ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga po. God bless po sa ating lahat. God bless sa ating frontliners. Thank you very much po, Mayor Vico Soto. Again, muli po, palakpakan po natin ang ating mga frontliners. Maraming salamat po. Pugay po natin ang lahat ng Pasigenyong frontliners sa pamamagitan ng masigabong palakpakan.
Mamaya po, bago magtapos ang ating programa, ililiin po natin ang mga frontliners para sa isang photo opportunity. Hinihiling po natin